ladies and gentlemen, welcome to the podcast. Actually, this is the second installment of the ADD, which means attention to detail. Ngayon, pag-uusapan natin is Charlotte Flair. For me, so ito yan. I'm going to explain something before tayo mag-proceed dun sa mismong topic. Excuse me. Ladies and gentlemen, parang ewan ko kung na-upset ako lately kay Charlotte because of her push or dun sa paano siya i-book or sa whatever reason. Pero sana maunawaan natin kung ano yung magiging reasoning ko dito. Sa ganito yan. Charlotte Flair is a multi-time women's champion, a Royal Rumble winner. Siya din yung current NXT women's champion. And then, na-accomplish niya na lahat. Pero, gaano ba kagaling si Charlotte? At saka, bakit kaya siya ayaw ng mga tao, especially these marks? Ayaw siya ng tao dahil ba anak siya ni Ric Flair, or dahil ba parang na-abuse niya na yung push or something like that, or deserve niya ba yung push ngayon? So yeah, we're going to talk about that. So ito, I'm going to make my own summarization of what I'm going to discuss. So, number 1, actually Charlotte is the best woman in the roster right now. Definitely, Charlotte Flair is the best woman in the roster. But the problem is madami na yung tao sa roster, and then parang gusto ko magkaroon ng bagong muka ang NXT. Like Rhea Ripley, Io Shirai, Candice LeRae, or even Aliyah, or kahit sino mang woman sa NXT. Parang, and lalo ngayon na dahil sa pandemic, nagkaroon nga ng interbrand invitation na pwedeng mag-cross brand yung isang wrestler from Raw to SmackDown, SmackDown to Raw, or NXT to both brands. Parang ganun na nangyayari. Parang inabis na to dahil na rin siguro sa mababang ratings ng NXT. So parang pas ginagawa nilang main attraction yung NXT sa pamamagitan ni Charlotte. Parang ganun. Then second, parang ewan ko kung ako sawang-sawa na ako sa mukha ni Charlotte sa title picture. Feeling ko nga parang din ako comfortable. Hindi sa hater ako ni Charlotte, pero din lang ako comfortable na makikita ko siya lagi. WrestleMania after WrestleMania, and then after WrestleMania lagi siyang may spot, kagaya last year, and then the last year with Asuka. Parang di lang ako comfortable sa mga nangyayari, especially also this year since 2 days na yung WrestleMania, and then Charlotte is still on the spot. Parang di lang ako comfortable na makikita ko siya lagi doon sa spot. Number 3, reasons, AEW. So bakit kinuha ng NXT si Charlotte? Maybe pampataas ba ng ratings factor ba para tumaas yung ratings, or maybe maging dikit yung pagre-ratings kumpara sa mga nakaraan. So since Charlotte moved to NXT, parang ramdam ko walang nabago. Except sa nakikita ko yung Raw or SmackDown na Charlotte, parang wala akong nakikita pagbabago. Kalaban lang nakikita akong pagbabago. Parang nakikita ko na
nabibigyan niya ng push yung iba, nabibigyan niya ng opportunity yung iba, nabibigyan niya ng laban na maganda yung iba. Pero sawa na ako, sawa na ako. Parang kay Becky, no offense sa mga fans ni Becky Lynch, pero ganun din ang perspective ko, na nagsawa na ako sa run niya. Di ko ayaw si Becky, ha? Pero parang ganun ang nakikita ko. Actually, nag-list kasi ako ng top 5 matches since mag-main roster si Charlotte Flair. So ito yan. Bibigay muna akong honorable mention. So ito yan. Maganda yung Fastlane 2016, Charlotte Flair versus Brie Bella. One of the best matches of Brie Bella doon sa buong karir niya. Ewan ko ba't ang daming may ayaw kay Brie dahil basta pag nanakaw ng moves ka nun, okay lang, simple okay lang. Sana bumalik pa sila kasama si Nikki. So then dagdag ko din yung Charlotte versus Becky nung Royal Rumble 2016. Napakaganda din ng laban na yun, pero di na ako sobrang nagandahan ng solid kasi mahaba pa ng build up hanggang WrestleMania. So yeah, ito na yung top 5 ko. So ito in no particular order. So number 1, yung Hell in a Cell 2016 versus Sasha Banks for the Raw Women's title. Number 2, yung sa Evolution with Becky Lynch, yung Last Woman Standing. Number 3, yung sa WrestleMania versus Asuka. Number 4 versus Rhea Ripley. And number 5, hindi siya pwede mawala sa list ko, versus Asuka, WrestleMania. Actually, dadagdag ko rin yung triple threat nila Charlotte, Becky, Sasha Banks noon sa Royal Rumble, WrestleMania 32. Napakaganda rin nun, sobrang wala akong masabi doon sa match up na yun. And then dagdag ko na din, wait lang, may naalala pa akong isa pang match, yung Charlotte versus Becky versus Asuka. Actually, nagsama na ako ng hindi 1-on-1, pero ang ganda ng pinakita ni Charlotte dun sa match na yun. So, if I am kay Charlotte, sino yung pwede maging alternatives ko if ever? I'm going to give you top 5. Number 1, Tessa Blanchard. Number 2, Rhea Ripley. Number 3, Kaylee Ray. Number 4, Liv Morgan. Maganda ang future kay Liv Morgan, nakikita ko. And then number 5, Sasha Banks. Personally, sana magkaroon siya ng isang decent reign at isang magandang run na sana yung mangyari in the future. So dapat supposed to be dapat pala magkakaroon ako ng isang assumption thread sa PG, kaso di ko siya tinuloy. Kasi di ko siya tinuloy for reasons, daming reasons nun. Pero yeah, bago tayo matapos, I want to give my tribute to Hana Kimura. Namatay siya last weekend at the age of 22. So may rest in peace. Mamaya bago tayo matapos, iiwan ako ng 10 bell salute para sa kanya, tsaka kay Shad Gaspard. So sa mga members ng PHC tsaka sa HXC, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa podcast na to, tsaka sa mga nagpapalaw sa akin sa
Spotify o sa kahit anumang podcast yan. Maraming salamat. Tsaka follow nyo na rin ako sa mga social media accounts ko, The FTG Show, IG, Twitter, kahit ano yan. And then maraming salamat din sa podcast page, group, sa experience na makasama sa group na yan. So yeah, and maraming salamat sa lahat na sumusubaybay sa aking podcast. At kung kayo ay gusto pa maging updated sa mga susunod na podcast na i-upload ko, mag-follow ka lang sa podcast ko on Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, at ilike ko na rin yung page ng aking podcast na The MTG Show Podcast. So, bago pala tayo matapos, I'm going to address something. Diretso na ako sa end bago tayo pagkatapos to, ha? Diretso tayo. Ewan ko kung pero hindi ko gusto yung concept ng tagline ng Backlash 2020. Ito yun, the greatest wrestling match ever. That's bullshit. So, yun na, hinapyawan ko na. So, nag-prediction na tayo ng Backlash, itatakal ko yung tagline na yan. And then actually, magpo-post na lang ako sa page or sa story ko kung sino yung susunod sa ating ATT. So, keep safe. God bless. Amen.